Ay, ako nga pala si Gilberto. Gusto ko sanang pumayat kaso tinatamad ako. Magandang kapaligiran, sariwang hangin yan ang buhay sa probinsya. Dito sa probinsya may libre kahit na paano. Basta marunong ko lang magsabi sa puno, okay na yun. Yung mga batang 90s dyan nung hindi pa uso ang cellphone, pangunguha ng bayabas ang aming libangan. Dito nga kami ngayon sa Malabon para bumili ng bibi namin iihawin. Siya nga pala si Tito Jegs, siya yung maraming alagang bibi. Dito kami bibili sa kanya. At naituro nga niya sa amin yung alaga niyang manok na nanalo nung linggo. Sobrang labi na ng panalo nun. Dito naman sa kabilang banda ay naghagis na ng mga patoka si Tita March para tawagin ng mga alagang bibi at mga manok. Hindi namin akalain na ganun pala karami yung alaga nila. Nakapili na nga si Tito Jegs ng ibibigay sa amin na bibi at mukhang napakataba ng napili niya para sa amin. Pagka uwi nga namin, umpisahan namin sa proseso ng pagkakatay ng bibi. Kami sanay ni Mrs. pagkatay ng mga ganito pero pinagtulungan namin. Ang pagkakaalam ko sa mga ganitong bibe ay napakamahal lalo na sa mga mamahaling restaurant. Sinimulan natin sa paglalagay ng mga kung ano-anong mga pampalasa sa loob ng katawan ng bibe. First time lang namin magluto ng ganito at ngayon lang kami makakatikim ng inihaw na bibe. May alam pa nga kami isang bilihan ng murang bibe. 10 piso lang isang bibe kaso iyahan pa sa mukha mo kapag ibibigay sa'yo. Marami kami inilagay na pampalasa sa loob ng bibe kasi sabi nila medyo malansa daw ang bibe kapag hindi mo nilagyan ng mga pampalasa. Sinubukan din natin punasan ng lemon kasi ito nakita ko lang sa isang pelikula. At dito nga bumili tayo ng hiringgilya para turukan ng pampalasa ang loob ng katawan ng bibe. Ang itinuturok nga namin pampalasa dito ay toyo tsaka seasoning at kalamansi. Kadalasan ginagawa lang ganitong pagtuturok ng mga pampalasa kapag hindi marinated ang iyong karne. Ito yung mainam gawin lalo na kung iihawin mong karne. Sobrang sarap, sobrang juicy at lumalabas ang aroma ng mga pampalasa. Kaya ano pang hinihinday mo, hulihin mo na yung manok ng kapitbahay mo. Shoutout nga pala kay Madam Daisy na lagi dyan sa kasino sa Balingbing. At shoutout na rin kay Madam Jen Red. At pagkatapos naman natin turukan yung katawan ng bibe, minasahin naman natin yung likod niya at baka ito inuubo pa. Shoutout nga pala sa lahat ng nanonood ng video ng Kabungis-Ngis TV at pakishare na lang din. Salamat. Medyo napasarap ang pagmamasahin natin sa katawan ng bibe para mas maging malasa at mas maging masarap yung lulutuin natin. Hindi mo naman kailangan maging professional para sa pagtuturok ng mga pampalasa. Hindi naman pinag-aaralan masyado ang pagtimpla ng kalamansi at at pagkatapos natin mailagay ang mga dapat ilagay, itinali naman natin ito at baka lumipad pa ito. At ready na nga nating ihawin dito yung bibe. Ihanda lang natin yung lutuan. Tamang-dama ang dating ni Pacboy kasi mag-iihaw na kami. 2 plastic lang yung binili naming uling. Siguro naman ay sapat na ito sa pag-iihaw namin itong bibi na ito. Sana maging matagumpay ang pag-iihaw namin ni Pacboy ng bibi na to. Hindi ko alam kung masaya o nalulungkot si Pacboy sa itsurang yan. Alam ko ba dyan? Lagi na lang tulala. At habang pinupunasan nga ni Pacboy yung aming inihaw na bibi, humalili naman si Mrs. ng pag-iikot nito. At napakatagal nga nitong lutuin. Hindi basta-basta kailangan talaga masipag ka. Kahit medyo natatagalan kami sa pagluluto nito, enjoy naman kami. Kasi minsan lang naman kami mag-ihaw ng bibi. Ay sinabi sa akin si Pacboy nag-ihaw daw dati siya ng mga ganitong manok bibi. Pero hindi daw sa kanya yun at kinukuha lang sa kapitbahay nila. 2 oras na pala kami nagluluto dito ni Pacboy. Kaso hindi naman pwedeng biglain baka daw maging hilaw. Mukhang aabutan pa kami ng gabi ng pagluluto nito at gutom na nga kami ni Pacboy habang nag-iihaw ng ganito. Guys, kakatapos lang namin magluto. Alas 8 na yata ng gabi. Anong oras na kami natapos magluto nito? Sobrang tagal pero sobrang sulit naman ang hitsura. Hindi pa namin alam kung ano ang lasa. Sa mga nagbabalak magluto ng bibi dyan, simulan nyo na mas maaga para hindi kayo abuti ng gabi. Guys, ito na nga yung niluto namin bibi. Mukha naman siya masarap at mukhang masarap din ang lasa. Tignan natin. Siyempre, first bite natin si Pacboy. Tignan natin kung nasarapan siya o kung naging okay sa kanya yung lasa ng ating inihaw na bibe. Habang ang kinakain ni Pacboy, natatakam na rin kami dito. Sarap na sarap siya at okay daw naman yung lasa. Yun, nagparagal pa yung sombrero. At ito na nga, ginatnat ko na ng gusto. Salamat!